nirereklamo ninyo at sinusubukan nating tawagan ngayon ay si Lolita Valles Aberion. Lolita Aberion. Aberion. Totoong pangalan nito. Attorney. Okay. We are now joined by other victims, no? Mga iba pang nagrereklamo na nasa ibang bansa. Yes po, Itong tama. mga iba kasama sa mga complainants are actually in other countries na gusto nilang mag-cross country Yes po. para lumipat sila ng legitimate yung kanilang mga trabaho sa kung saan man sila ngayon, pero may magandang opportunity sana sa Poland. Yes. Okay. Ito bang si Lolita Averion, nahanap nyo siya sa Facebook or may mga nagrekomenda? In my case po, ni-refer po ako ng friend ng friend. Leia, friend? Si friend ko is si Leia Okay. Lumontad. Si Leia Lumontad, ni-refer ako kay Lolita Averion. Okay. And lahat ng payments na pumasok para sa permit, Diretso sa account. kay Lolita. Yung friend mo na si Leia ay nasa Poland? Yes po. Siya po yung naging proof namin na totoo, na Kasi makalipad. si Lolita ang Nagpalipad nagpalipid sa kanya. Okay, so merong ganyan ha. Ikaw naman, Jennifer. Through Facebook pa rin. Okay. Pero yung isa po sa kaibigan ni Lolita na nandun na din sa Poland, siya din yung nag-recommend sa akin na mag-apply ako kay Lolita. Okay. Meron bang talagang nakalagay doon na actively recruiting siya? Yes PM me, ganyan. Yes po. Oh yes po, ang dami po siya. Meron siyang mga post doon na gusto niyo bang magtrabaho sa Poland? Poland lang o Yes. iba-ibang bansa? Iba-ibang Hungary bansa. din. May Hungary, Poland, may Hungary, Germany, France. Ayan. She is posting out Yeah. sa Facebook wall niya. Minsan live, minsan reels. Like Yung what? Yung pagre-recruit. pagre-recruit. Yes. Eh, meron ba namang mga testimony na oo, nandun na sila dahil sa kanya, bukod doon sa kaibigan mo? Meron naman pong nakalipad. Mm. Nakalipad sila. Pero pagdating nila doon, hindi naman po yun yung work nila. Anong klaseng dokumento ang hawak ninyo para makalipad? Lumilipad kayo as tourist? Or Binigyan niya po kami ng working Application. permit. Oh, May working permit po kami. na application? Yes po. Tapos, since wala po siyang binigay na agency sa amin, kasi wala naman talaga Wala siyang naman, agency, nag-process po kami ng papeles, process ng visa sa BLS International. Ano yun? Siya po yung parang private agency na nag-process ng visas for Europe, for Poland, Slovakia, mga... So, visa ano lang ito? Visa For- assistance lang yes, ito. visa assistance Pero center yung sila. application ninyo doon, kasi pag nag-apply ka ng visa, sasabihin mo kung tourist, business, Work- o kung work visa So, po work talaga. visa talaga. Okay, itong BLS na ito, legit ito. Legit naman po sila kasi Legit. yung office nila sa Makati, Magkano binayad mo? 120,000. 120? 136. 120K. 120. Magkano po ang nabayad ninyo? Can you identify yourself po? At saka, nasaan kayo at magkano ang naibayad ninyo? Salvador po currently in Hong Kong. Okay. Nasa 176,000 po. Ano to? Isang bagsak lang? 3 payments po siya. First is yung work permit. Second is yung bayad ng visa appearance. And then yung third po, travel insurance. Okay. Bayad sa visa appearance. So- So, mostly nasa 200,000 po mahigit. By ano mo yun binigay, di ba? By stage. So, ibig sabihin, Yes po. dyan sa Hong Kong, meron kang application. May embassy bang Poland dyan? Meron. Sa Hong Kong? Police consulate. Police Police Consulate? Okay, so nag-appear kayo sa consulate. Yes po, nag-appearance po ako twice. Okay, tapos, Embassy. na-deny or na-grant? Yes, na-deny po siya. And ang last po nasabi sa akin ng consulate, yung staff po mismo dun sa may embassy ng Poland, ang sabi sa akin, I'm afraid to say this, but believe me, they are deceiving you. Yun po ang sabi sa akin Ayan mismo na nga ng ba? staff. Mismong ano na ha? Kailan yan sinabi? Dapat sinabi yan nung unang bagsak mo pa lang ng 30,000. Hindi po. Nung nag-appearance po kasi ako, first appearance, June 4. So, na-deny po siya and then may 14 days na po bago mag-reappeal. So, ang ginawa ko po, nag-reappeal ako. And then, nung nag-reappeal po ako, yun po yung sinabi sa akin ng staff ng Poland Embassy. Okay. Ang lahat kasi ng mga visa processing ngayon, no, applications, meron ng VFS, global na yan siya, tapos siyang may hawak. VFS po before, and then lumipat po ng BLS. They are just actually Same the same. na ano. So, yan sila, hindi yan sila hindi yan sila recruiter or Yes. ano. Hindi. Ano lang, kumbaga na-outsource yung Yes. pag-a-apply. Magandang hapon, Lolita. Yes po, magandang hapon din po. Yes. Sasagutin ko yung mga katanungan nila. Oo, Ma'am Lolita, ano ba itong
recruitment na ito? Ma'am, una po sa lahat, direct po ang apply nila. Wala pong tie-up, wala pong kahit saan. Ang agency po dito nasa Poland. Una sa lahat, nag-apply sila. Alam nila ang rules. Kasi pag hindi sila makapag-apply na walang processing fee, hindi po may process ng documents. Bakit po ganyan kamahal? Kasi kung yun po ang rules po kung mag-VFS lang naman, ano lang yan magkano ba ang ano? Yun daw ang rules niya. Yun ang rules po ng ma'am. agency. Anong agency? Ma'am, May agency ba kayo, Ma'am Lolita? May hinawakan po kong agency na sila po nagpaprocess ng kahit Anong po sa pangalan agency po? po yan. Anong pangalan po ng agency, ma'am? Nasa working permit po nila, ang pangalan po ng agency ay EWP. AWP Ma'am, wala na agency? po siya doon sa EWP. Ako po yung magsasalita. Ma'am, Pangal- Domindor Odani, ma'am. Okay. Kasi I'm in Paris. Kasi kilala ko tong si Lolita Averion. Okay. Dati si Lolita Averion, kawork ko yan sa Poland, ukay-ukay. So during the pandemic, lumipat siya sa Job Freak. Base doon sa ex-boyfriend niya, kaya siya natanggal sa Job Freaks kasi napag-alaman ng may-ari ng agency na si Lolita ay naniningil ng malaking No, singil. hindi po totoo Which yan. is Huwag kang ang bayad sinungaling ka. lang ma'am talaga, ang bayad lang Totoo ma'am yan. talaga ng work permit is 4,000 zloty. That is equivalent of 5,000 pesos. Pesos, yes. Maliban kay Lolita ma'am, every payment ng mga applicant dumediretso sa kanyang account, walang official receipt na galing sa EWP or Job Freak. Ito po yung And sa- recently, nagbigay siya ng work permit Hungary sa kapatid ko from Hong Kong. Nag-transfer ako sa Taiwan. Nag-transfer ako ng pera. Ang sabi ng consul, the company was not reliable to provide documents. Meaning yung company na nire-represent ni Lolita. Wala na siya Hindi doon sa EWP, umalis na GDI, siya. and Job Freak. EWP Ngayon, tsaka ito ang mga NSC. pinagsasabi niya sa mga applicant. Okay. Suntok sa buwan ang pag-a-apply nyo. Walang jurisdiction. Alam nyo na may rules na hindi kayo pwedeng mag-cross country. In the first place, alam niya pala na bawal mag-cross country ang applicant. Bakit siya magtatanggap ng pera at pinapadiretso niya sa account niya ang pera? Ayan, sagot po, Ma'am Lolita. Ganito po yan. Sasagutin kita ha. Bakla ka. Kasi alam ko bunganga mo rin. Ano ka rin Ay, wag kang ng Lolita ganito. kasi alam mo Ay. na masyado yung pangungotong mo sa aplikante. Imagine ma'am, Alam wala niyo siyang ang kaalam role. na, wala siyang Ay idea naku, kung paano alam niyo ang Okay. role bakit kayo nag-apply. Una sa lahat, kaniliwanag ko na yan, imbasi lang din ang makapagbigay ng visa. Pangalawa, wala pong refundable. Ngayon, yung kapatid mo, inuperang po ng 30% na i-refund. Kasi yun lang ang Hoy! tanging na bibigay. Lolita, hindi Ngayon- pwede mong operan yung kapatid ko ng 30% na kasi yung binigay mong work permit is Na-i-process bogus. Sino ba yung Na-i-process Adam at na. Helen? Lolita, pakinggan lang muna natin ha, yung mga hinaing ng mga complainants Hindi po. natin. Hong Rosana, magkano ang naibayad mo? 120,000 pesos. 120. Ano po yun? Opo. Ilang bayad dito? Ilang beses ka 2 nagbayad? gigs po. 2 2 gigs. gigs. So, Yung isa, 60. sa Pilipinas ko, sa BPI account niya ko po sinend yung Okay. pera. Tapos yung pangalawang bayad ko doon na po sa account niya doon sa Poland. Paano po kasing hindi ma-refuse yung visa mo? Mm. Kasi po, yung mga nakasulat na doon sa documents namin, mali-mali. Mali-mali. Gaya po sa akin. Ito ba yung sinasabi Yes, niyo yes. mali-mali? Paano nyo nga Opo. naman maiintindihan ito? Gaya Hindi naman po sa English. akin, ang nakalagay niya po doon sa sa website address, tapos yung email address doon sa papel ko. Mali po. Nung chinek ko po siya, wala po yung hindi po nag-exist, hindi po yung email address na nilagay niya po doon. Okay. 4 na documents po ang nasa akin. Tiningnan ko po lahat na nakasulat doon sa mali-mali po. Ma'am Lolita, nasaan po kayo ngayon? Nandito ba kayo sa Pilipinas or based kayo sa Poland? Nasa Poland po ako. At this point, na-establish na natin na okay, for a sum of money, merong pinramis. Yes. Yes. Okay? Pero rin, May hawak po silang documents. Walang yes, Danny. walang official receipt kung saang agency siya nagtatrabaho. Lahat ng pera is napunta sa kanyang account. sa kanya, okay. Account. Ako po yung medal. Ako po yung nagbibigay sa mga, i-distribute ko ng mga documents nila. Kanino po ninyo binabayad yung pera? Sa employer? Sa employer po. Bakit ang employer ang magbabayaran? Siya Direct naghahanap hire naman. ng... Ayaw po kasi nila ng ganon transaction na sila ang magtatanggap ng pera. So, ako po yung medal, ako po yung
tao na magbibigay talaga. Kasi Posible yan, Lolita. Ang party list na masasandalan. Axia yes. Attorney Hazel, magandang hapon po. Good afternoon po. Yes, meron bang legitimacy itong ganitong sistema? Una po ma'am, bawal po ang direct hire as of now. There we go. Lahat ng mga i-recruit, dapat meron silang lisensya galing sa Department of Migrant Workers. There you go. So, wala silang lisensya, wala silang legitimate na job order, Yes. is masasabi po natin magbabagsak siya sa illegal recruitment. Whether magpabayad sila, pag maningil sila ng processing fee or hindi, It is babagsak pa rin illegal sila. recruitment. Okay. Illegal recruitment without the necessary license. At this point, how do we acquire jurisdiction over the person? Eh, yan po ang sa ngayon is kung hindi siya magpapakita dito, hindi pa natin siya makapadalahan ng subpoena for now. Pero the victims who are here dito sa Maynila, pwede naman po sila mag-file ng reklamo. Okay. If I am not mistaken, if we have to facilitate cases and whatnot, depende sa bansa, Interpol will have to be called in pagka mga Once ganito. we have in court, yes. Yes. Oo. Pero still, we can investigate on these cases. We can file cases with the prosecutor. And then pag hindi naman siya nag-appear, ang reklamo, pwede pa rin naman umakyat sa korte. Yes. Ma'am Yuset, good afternoon po, ma'am. Yeah, good afternoon po sa Yes. inyo. What is Apo. our law on direct hiring po? Just so that we are clear on this. When we speak of direct hiring, one would be, ito po ay pinaprocess din sa POEA. There When you you go. say direct hiring, it's the employer and the worker who have entered into an agreement without any intervention, and all his or her documents would have to be processed. Meron po tayong proseso dyan, may procedure on how to process the documents. And then, it's the usual thing that you have to go through the registration requirements, medical, PDOS, and the like. And then, eventually po, you will be issued an OEC. Okay. Po yung tinatawag natin, yan po yung concept ng direct hiring as far as the Philippine government is concerned. Ibig sabihin, ma'am, dadaan pa rin sa DMW, sa, POEA. Yes. Okay. Yes. The DMW po, formerly the POEA. Oo. Pagka hindi, ano ito? Kung Illegal. ang recruitment po, kung yan po, yung workers po ay na-recruit from the Philippines going to a certain country, that is not direct hiring po. Yan ang sinasabi siguro nating not going through the legitimate channels or illegal pathway yung dinadaanan niya. So that's illegal recruitment. Ayun. Now, kung may sinasabi po kanina, parang may narinig po ako na nanggaling po siya, let us say, sa isang bansa, nandun siya sa Dubai, or nasa Bahrain siya, tapos siya ay lilipat, puntang Poland. Oo, siya ay tumatawid, nagpunta ng Poland. Then, kung aanahin niyo po, wala namang, I do not know on particular countries if there is such a thing as illegal recruitment, but my concept of this, that is a third country hiring. Oo, so, given that po, na syempre we are, naintindihan naman natin na hindi naman natin yan nalalaman, like from Dubai, nagpunta ka ng Poland, hindi natin yan nalalaman. Nalalaman lang po natin yan pag nagkakaroon na ng reklamo. Yun. Pero ma'am, kasi hindi po yan dumadaan naman sa ating mga proseso. Kaya we always encourage, we always encourage na mag-ingat sa mga ganyang mga advertisement or mag-ingat sa mga ganyang nakapost sa Facebook na free no placement fee, free transportation and the like, or ito yung sweldo mo. Kasi that's a cause for alarm. Ingatan po natin yan. Marami po tayong mga na-encounter na ganyang situation. It will not hurt. Hindi naman po mahihirapan ng ating mga OFWs kung nandito sa Pilipinas, nandito lang naman po ang DMW. Yun. Kung nandun po naman, and we have regional offices also. Now, kung nasa abroad po, like nabanggit ko po yung Dubai kanina o yung Hong Kong. Hong Kong din po. Pwede naman po, or Hong Kong, or Taipei, or Singapore. Siguro naman po hindi makakabigat sa isang OFW na sumangguni muna doon sa labor office or migrant workers office natin sa Hong Kong at i-clarify paano po ba to, nagagawa po ba ito, or ito ho ba yung tamang pamamaraan. It wouldn't hurt them kasi yan it involves your future, it involves your opportunity. So
iga-guide ka naman ng labor office. Ang hindi lang po natin masabi, ma'am, is hindi naman po sila humihingi ng payo o tulong. Hihingi na lang sila ng tulong pag nagkaroon na ng reklamo po. Yun Sadly, actually, Yusek, di ba, red flag na nasisingilin ka ng ganyan kalaki. Yes. Ano ba naman kayo? Sandali, pagagalitan ko na rin sila, ma'am. Kasi itong mga Sige po, kaya tulungan niyo po kami sa pag-i-explain sa mga Tsaka walang agency. Ganito na lang ha. Nung kayo ay nagpunta ng ibang bansa para maging OFW, nagbayad ba kayo ng ganyang kalaki? Hindi. Ako before OFW did po ako for Singapore. Pero yung direct hire na hindi, di ba? Wala, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Doon na po ako nagtaka, bakit na-diretso sa account niya? So, in effect, ang akala ninyo, idadaan niya sa DMW. Ganon. Yes, and may tie-up agency at saka may siya tie-up sa Pinas. agency. And then, at the end, wala pala. So, yan ang klaro na panlilin lang, Miss Lolita Averion. Kasi if you made them believe that you have ties with a local recruitment agency, but clearly you do not. At yung sinabi ni Sir Danny na mali-mali yung mga nakasulat dito, panlilin lang nga yan. Kahit na nanggaling ito sa employer, hindi rin dapat nalililin lang mo sila sa kung magkano ang dapat nilang ibayad at kung saan dumadaan ang papeles. At hindi mo rin pwedeng, kasi babalikan mo sila na alam nila na ano ito, hindi tayo sigurado kung mabibigyan kayo. Hindi, ano to, suntok sa buwan? Kung suntok sa buwan, ba't ganyan kalaki? Kung suntok sa buwan, edi magbayad lang ng kung magkano dapat ang ibayad para makapagbayad ng visa. Kasi yun po talaga ang roles ng mga dito, ng mga agencies dito. Kahit saan po. Alam mo, Lolita, hindi ka pwede magtago sa Poland, Diyos ko, ganyan pa naman ang galingan Santo Papa. Oo, hindi tayo nagkukulang talaga ng pasabi sa ating mga OFW at sa mga gustong magtrabaho abroad na utang na loob, mag-ingat kayo. Pero, kung merong panlilin lang at pinapaniwala ninyo yung mga tao na meron ngang agency na katapat, ibang usapan din yun. Di ba kung pinapaniwala ninyo? Una po sa lahat, direct po sila. Alam nila na direct, na walang tie-up. Bakit sila nag-aano? Pinaliwanag ko na yan, una pa lang nag-apply sila. Nung nag-apply po ako sa first na work permit, nung dumating yun siya, nag-apply kami ng visa na refuse. Kasi first and foremost, yung in-applyan namin is cleaner or housekeeping. Kasi yun po yung work experience ko sa Singapore. So yung dumating na first work permit namin is construction painter. So, di ba, ang layo po ng in-applyan namin. Kung tama po yung permit na yun, 2-hour experience, papasok yun siya kung valid talaga yung work permit na yun. However, sa ilang applicants na yun, isa lang ang nakalipad. Pero, he is not because batch namin siya. Si Lolit po, ni-refer niya kami sa isang agency. Fixer. I don't call her connected sa agency. Doon po kami finorward niya. Totoong agency yun? Agency, yes po. Pero yung tao, fixer ng agency? Fixer lang po si Ate Lorna. Okay. So, si Ate Lorna, nung na-meet namin, doon namin nalaman na fixer lang siya. So only at the time na you met them? Oo. So, wala po talaga siyang agency. Doon na kami. Pero at that point, nung nalaman ninyo, ba't nyo pa rin pinagpatuloy? Kasi binigyan na kami ng bagong work permit. Kasi nga, kami kasi nakakasana. Oo. Kasi nagbayad na kami ng 120. Yan yung kayo na nandito. Pero what about yung mga nasa abroad? Sir Danny, yun sa'yo, paano? Baby girl, sabi niya. Legit agency naman, nagtatrabaho ako sa EWP. Kung pwede ka mag-repair, pwede akong magbigay sa iyo ng commission. So ako naman, ganyan ang inano niya, ma'am. Pero kasi sabi ko naman sa kanya, kahit hindi ka na magbibigay, kasi gusto ko lang makatulong. Kasi meron akong ni-refer na isa na which is okay naman, so parang yun na yung basehan ko. Ako ang nag-ayos ng document ni Ronald Turdel. Kasi halimbawa, October 12 dapat ngayon, October 13 ang appointment niya. Ngayon, pina-forward ko kaagad yung work permit ni Ronald Turdel. Mali ang pinaglalagay ni Lolita sa salary sa job contract and work permit.
Kaya So, ayun, it's the same nag-set thing. ako agad sa kanya Yeah. na sabi ko, pakiayos mo tong documents niya kasi sinadya talaga siguro yan. marerefute ito. So ako ang nag-ayos ng documents. Ngayon, meron akong isang ni-refer na which is na hindi ako talaga naghihingi ng mga ganyan pinagbibigay niya. Ngayon, kasi siya ang nag-offer Ngayon, yung sinasabi niya sa applicant ngayon, ma'am, na ni-refer ko na isa na sa Pilipinas, sabi niya, suntok sa buwan. Kung gusto mong makakuha ng appointment, punta ka kay ganito, magbabayad ka ng 60,000 para sa appointment mo. Sus Maria Ganyan Joseph. ang pinagsasabi niya. Okay. Klarong-klaro sa pagpapaliwanag ni Yusek, ang ating Undersecretary for Foreign Employment and Welfare Services, na kahit direct hire, okay, dapat talaga dumaan pa rin sa DMW. Number 2, red flag ka agad pag naniningil sa inyo ng higit doon sa fee, doon sa visa fee. Yung nandito po sa Pilipinas, I would advise them to report to the Migrant Workers Protection Bureau of the DMW. Ngayon, para maisangguni po nila, meron po tayong Legal Assistance Division doon para maisangguni po nila yung pangyayari. Now, on the matter po nung sa mga nasa overseas, yes, ma'am. Ang suggestion ko po, like let us say you're in Singapore, na may narinig ako kaninang Singapore, yes. They can seek the advice of our Migrant Workers Office in Singapore. Okay. Ganito po yan kasi, like if the transaction, like it's an online thing na pinadala yung pera, it might be difficult. Siyempre, meron yung tracing of Yes. May paper trail ka dyan. Yes. So, pwede silang humingi ng payo sa ating Migrant Workers Office o yung tinatawag natin before na Philippine Overseas Labor Office. In a country na nandun sila, like in Singapore, in Dubai, in Bahrain, para mabigyan po sila ng kaukulang payo how to go about it. So, mas maganda po kasi yung pagpayo, doon marinig mismo ng ating migrant workers officer. Mas maganda kung diretso muna tayo sa DMW para ma-facilitate yung documentation. Yes, ma'am. Ma'am. Now, we have our, may mga abogado naman tayo dyan. Mabibigyan sila ng payo. Bisita rin sila sa embahada para iparating yung problema. Yes. Wala po kaming opisina sa Paris But the Kasi embassy if you're would already abroad, the best office that could help you would be the Philippine Embassy. And the Migrant Workers Office, should there be one in the country, para ipaalam po yan sa mga appropriate offices. Thank you very much, si Yusek Felicitas Bay, ang ating Undersecretary for Foreign Employment and Welfare Services. Ma'am Lolita, I don't know kung paano nyo po ito haharapin. Siguro may maganda rin kayong pakay na makatulong. Pero mukhang siguro baguhin po natin yung sistema tsaka yung mga rules. Kung pwede niya i-refund yung pera namin, refund na lang para walang kasuhan. Yan lang sana. Sasabihin ko sa inyo, paano ko i-refund kung naibigay ko na sa mismo mga agencies, sa mga employers? Ma'am, kasalanan nyo na ho yun. Kayo ho ang maghabol, ma'am. Hindi na ho yung mga tao. Kayo na ho ang maghabol, ma'am. Since di nyo naman po napapunta ng Poland, kayo na po ang maghabol doon, ma'am. Ha? Hindi na nga namin siya makontak, ma'am, kasi binablock niya kami sa Facebook, WhatsApp, tapos ni-remove niya kami sa GC. Alam niyo yung mga pambabalahuraan niyo rin sa pagkatao ko? Hindi po kami nang balahura. Hindi po kami nag-ano sa'yo, Lolit. Nag-apply sa totoo po lang, kami. nag-apply lang kami sa'yo. Basta But kung anyway, hindi mo ibabalik yung pera namin, Lolita, magpa-file kami against you. Wala pong problema. Kung magpa-file kayo, ano nga ang ibibigay ko? Nag-post pa yan siya na ibibenta daw niya yung lupa niya, 25 million para ibabayad niya sa mga basher niya. Mga ma'am and sir, kausapin po namin kayo and again, ko-coordinate po natin to sa NBI na po, no? And sa DMW para maimbestigahan at makasuhan po natin si Lolita Aberion, ma'am, ha? Opo, salamat.